Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaberkads, and for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay ang mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga, at simulan natin dito sa papremyo po na inilabas ng Itbulaga for November 11, araw ng Monday, 2024. Tumataginting lang naman na 217,000 pesos ang inaipamigay ng Itbulaga. 12,000 pesos para sa therapy, 15,000 pesos naman para sa OBV Challenge, 5,000 pesos para sa Birch Tree FB promo, total of 90,000 pesos naman para sa Sugod Bahay, a total of 65,000 pesos para sa Gimme 5 at 30,000 pesos naman para sa Bawal Judgmental Ka Ba. Overall, 217,000 pesos. Samantalang pinuri naman po ang pasilidad ng TV5 or Kapatid Network. Sabi nga dito ng Kapatid Super Mega Alliance, yes, we are all clean and safe. Ganyan talaga mag-alaga ang mga kapatid natin, lalo na sa pasilidad nito. Malinis at nakakasiguro ang lahat ng empleyado at ang mga pamanuan, gayon din sa TV5 Reliance, kung saan may mga nakarelease na tenants sa kanilang pasilidad upang makasiguro ang kaligtasan ng ating mga kapatid, at gayon din ang mga gusaling ito lalo na sa gitna ng mga sakuna. Gayunpaman ay ginagampanan na ng mga maintenance staff ng kanilang istasyon upang makasigurong malinis ang kanilang paligid. Gagawin ang lahat upang mapabuti pa ang pinakamasayang tahanan. So, ganyan po mag-alaga ang Kapatid Network. Hindi lang po sa loob malinis, kundi maging sa labas, dapat mapanatili din itong malinis. Kasi kung ano tayo, kung ano yung nakikita sa harap natin, kung ano yung nakikita sa labas natin, yun po ang refleksyon ng isang network. Kaya dapat lang talaga na makitang malinis, 'di ba? At inaalagaan itong pasilidad ng ating mga kapatid. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang SQ na kung saan ay binash ng mga bashers. Sabi kasi dito, yung singing style daw po ni Jean ay very annoying. Lahat daw ng kanta ay pilit nilalagyan ng growl na hindi naman daw dapat. Kahit sa therapy daw, pag kumanta pilit nilalagyan ng growl. Kung ano daw ba yan? Wala daw bang nakakapag-correct dito kay SQ Jean sa mga vocal coaches sa Itbulaga? So, kinwestiyon pa niya itong mga coaches or vocal coaches dito sa Itbulaga. So, parang professional ata itong kumokore kay SQ Jean kung makapagsalita siya. 'Di ba? So, nag-reply si SQ Jean. Sabi niya, I hope you're watching every day. You'll know when do I use my growl. Also, there are times na may something in my throat. That's why I growl para matanggal yung kapit. So, I can continue to sing. So, hindi na kailangan mag-explain ni SQ Jean sa mga bashers na to. Sana hindi niya na pinag-aksayahan ng oras ito para i-reply dahil wala silang ambag. 'Di ba? So, wag na natin dapat yung pinapansin. Kasi the more na pinapansin yan, the more na natutuwa yan at patuloy nagagawa ng pangbabatikos para po sa mga singing queens natin. Samantalang congratulations naman sa dalawang Itbulaga hosts na kung saan ay nakasungkit po ng award para po sa Premier Promising Star. Mula yan sa 2nd Southeast Asian Premier Business. So, congratulations dito sa ating mga Dabarkads na sina Cutie Tash at Baby Miles for winning Premier Promising Star and Premier Female TV Host of the Year Award for the First Family and Itbulaga respectively sa katatapos lamang po na Southeast Asian Premier Business and Achiever Award 2024. So, Dabarkads are more than proud of you. Grabe yun mga Kadabarkads. Dalawang host ng Itbulaga, meron agad na award.
Talaga namang nakaka-proud ang ating mga Itbulaga hosts. Hindi lang sila sa show nag-excel kundi maging sa labas, 'di ba, ng Itbulaga. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa isang channel po na pinag-iiran ng Itbulaga na kung saan ay sinasabing lilipat daw doon ang It Showtime. What if lumipat daw doon ang It Showtime sakaling hindi daw ito i-renew ng GMA Network ng kontrata sa naturang network. Sabi kasi dito ng isang account sa Facebook, what if it's showtime to be aired on RPTV this 2025 na siyang napakalabo naman mga kadaberkads. Alam naman natin 'di ba na ang RPTV ay pagmamay-ari po ng TV5. Kaya imposible na ilagay dyan ang It's Showtime kasi okupado na po yan ng Tito Vic and Joey at ng mga Dabercads. 'Di ba? Dalawa na nga lang yung channel nila. Aalisin pa yung isa, 'di ba? Liit na nga lang na nakukuha po nila na ratings dyan sa RPTV. Nakakadagdag din naman yan kahit maliit. 'Di ba? Kasi ang mga tao nanonood po yan sa TV5 po talaga. Doon sila humahatak ng maraming ratings. Nakikipagsabayan yan sa GMA Network. Kung tutuusin, napakarami pong station ng GMA, 'di ba? Pero halos nakakasabay ang TV5 sa ratings na nakukuha po sa GMA. So sabi dito, if GMA contract with its Showtime expires in December and the show transition to RPTV in 2025, while TV5 air Itbulaga, this shift would create a new dynamic Philippine noontime television. Its Showtime airing on RPTV alongside existing broadcasts on A2C Kapamilya Channel and All TV would showcase daw ABS-CBN adaptability in maximizing its reach across various platforms. This would allow the show to tap into RPTV's network operated by RPN9 under 9 Media, potentially introducing it to new audiences while maintaining its loyal viewership. Meanwhile, Itbulaga presence on TV5 would bolster the network's programming lineup, making the noontime competition more diverse. This scenario could lead to increased viewer choice, competitive programming, and strategic advertising opportunities. Though it might also fragment audiences and require careful coordination across platforms to maintain consistency and quality. So ako na yung nagsasabi maaga pa lang na hindi ito mangyayari kasi nga po Itbulaga nang andyan dyan. Malaking insulto yun kung aalisin nila ang Itbulaga dyan at ang ipapalit ay ang It's Showtime. Pero possible itong mangyari. Yun ay kung kakausapin po ng It's Showtime ang TBJ Production para hindi naman po masyado nakakabastos. At pumayag po ang TBJ at Dabarkads, pwede yun. Pero kung di pumayag, imposible yun. And syempre, si Mr. Manny Pangilinan, sa kanya po yung last, yung last na desisyon kasi siya po ang may-ari ng naturang network.